Buod ng Kabanata 28, Mga Liham. Inilathala sa isang malaganap na pahayagan sa Maynila ang tungkol sa pista. Ginawa ito upang malaman ng banyaga na interesadong mabatid ang mga pamamaraan ng pagdaraos ng pista ng mga Pilipino. Nakasaad sa dyaryo na walang makakatulad sa karangyaan ng pista ng pinangangasiwaan ng mga paring Pransiskano. Pagdalo ni Padre Hermando Sibila, mga kakilala at mamayang Kastila at Ginoo ng Gabinete, Batangas at Maynila. Kabilang din sa balita ang pagkakaroon ng dalawang banda ng musiko noong bisperas ng pista, ang pagsundo ng maraming tao at ang mga makapangyarihan sa kura sa kumbento, ang paghahanda ng hapunan ng Hermano Mayor at ang pagtungo sa tahanan ng madasaling si Don Santiago de los Santos upang kaunin si Padre Salvi at Padre Damaso Verdolagas. Nasabi din sa dyaryo ang pagganap sa dula ng mga batikang artistang sina Ratia, Carvajal at Fernandez na kapwa hinahangaan ng lahat, pero dahil sa Kastila ang kanilang usapan, ang mga marurunong lamang na Espanyol ang mga nakakaintindi sa palabas. Higit na nasiyahan ang mga Pilipino sa komedyang Tagalog. Ang hindi naman pagdalo ni Ibarra ay pinagtaka ng lahat. Alas 11 ng umaga, kinabukasan, ininaos ang prosesyon ng Birhen de la Paz. Dumaan ito sa paligid ng simbahan na kasama ang karong pilak ni Santo Domingo at San Diego. Isinunod naman kagad ang misa kantada sa saliw ng orkestra at awit ng mga artista. Siyang-siya ang lahat sa sermon ni Padre Manuel Martin. Nagkaroon din ng sayawan at ang pinakamaringal ay ang pagsayaw ni Kapitan Tiago. Ang mga nakakita kay Maria na nakasuot mestiza at nagniningning sa brilyante ay humanga sa kanyang ganda. Isang liham naman ni Kapitan Aristo Renas kay Luis Chiquito ang nag-aanyayan na ito'y dumalo sa pista upang makipasya at makipaglaro ng monte sa mga batikang tahur na sina Kapitan Tiago, Padre Damaso, Kapitan Joaquin, Kabesang Manuel at ang konsul. Samantala, tumanggap ni ng liham si Ibarra na dinala ni Andeng anang liham. Crisostomo, ilang araw nang hindi tayo nagkita. Ikaw raw ay may sakit kaya't pinagdasal kita at pinagtulos ng kandila kahit sinabi ni Itay na hindi naman malubha. Kagabi, pinilit nila akong tumugtog at sumayaw kaya nayamot ako. May ganyan palang mga tao. Kung hindi lang talaga ako kinantuhan ni Padre Damaso ay talagang iiwan ko sila. Ipaabot mo sa akin ang kanyang kalagayan at ipinapadalaw kita kay Itay. Ipaubaya mo na kay Andeng ang paglalagay ng iyong tsa. Mahusay siya kaysa sa iyong katulong. Maria Clara. Pahabol. Ako'y dalawin mo bukas upang dumalo ako sa paglalagay ng unang bato sa paaralan. Paalam. Itong mga aral na matututunan sa Kabanata 28, pagpapakita na ang mga Pilipino ay mapagmahal at maalalahanin sa kanilang mga minamahal. Naipakita ito sa maikling liham ni Maria Clara kay Ibarra. Ilang araw pa lamang niya itong hindi nakikita ay nag-aalala na kaagad siya dahil nga may karamdaman din ang binata. Pinapunta pa niya ang kanyang kaibigan na si Andeng upang may pansamantalang mag-alaga at magluto kay Ibarra sapagkat nag-aalala siya na hindi makakaing mabuti si Ibarra. Tunay na ang sugal ay masama. Kung mamalasin ka ay talagang mauubos ang iyong salapi, kaya maghinay-hinay. Isipin na ang pera ay mahirap kitain, huwag ipagsugalan sapagkat ang sugal ay walang kasiguraduhan kung mananalo ka o hindi. Huwag tularan si Kapitan Joaquin sa kabanatang ito na naubos ang pera sa kapupusta. Gaano kabongga o karangya ang gagawin natin pagdaringo ng pista ay huwag sana nating kalimutan ang tunay na diwa nito, ang papasalamat ng patron sa lahat ng biyayang natatanggap natin. Itong mga tatlong sulat sa kabanatang ito. Ang unang sulat ay ang sulat ng isang correspondent sa isang nirerespetong pahayagan. Dito ay nilalarawan ang manunulat ang pagdiriwang ng kapistahan ng San Diego. Ang pangalawang sulat ay ang sulat ni Kapitan Martin kay Cavite
sa kanyang kaibigang si Luis Chiwito na kung saan ito ay napibigay ng impormasyon sa mga batikang sugarol sa kapistahan ng Santiago. Ang ikatlong sulat ay maikling liham ni Maria Clara kay Crisostomo Ibarra. Ito naman ang mga tauhan sa Kabanata 28, Padre Hermando Sibila, Don Santiago del Santos, Maria Clara, Andeng, Padre Salvi, Padre Damaso, Padre Manuel Martin, Kapitan Tiago, Kapitan Joaquin, Kabisang Manuel, Crisostomo Ibarra, Kapitan Martin, Luis Chiquito, Carlos. Ang kabanatang ito ng Noli Me Tangere ay sumisirkulo sa mga liham at mga naging kahahantungan ng pista ng San Diego. Mula sa mga detalyang naging magarbo at pagpunta ng mga matataas at kilalang mga tauhin hanggang sa pagsasaya ng mga ito. Nakapaloob ang mga detalye sa diaryong inilathala. Nakapaloob rito ang tunay na pagpapakita ng karangyaan ng mga tao tulad na lang na pagkakaroon ng dalawang banda na siyang sumisimbolo sa karangyaan. Itong mga liham na naibatid sa Noli Me Tangere, unang liham, napakaloob dito ang maulat ng korespanol, isang naganap sa pista. Nakapaloob din ito ang pagpapatibay ng mga salita na naging marangya at pinuntahan ito ng mga mayayamang tao. Ikalawang liham, ito ay liham ni Kapitan Martin para kay Luis Chiquito, upang mapalam sa kanya mga nagaganap na sugal sa pista, pati na rin ang mga tauhang kasama niya. Ikatlong liham, ito ay nagmumula kay Maria Clara nang malaman niyang hindi dumalo si Ibarra dahil siya ay may sakit. Sumala si Maria upang ipaalam sa Irog ang kanyang ginawa sa pista at pagkatapos noon, siya ay nagtirik ng kandila upang magdalasal at siya ay pinilit na sumayaw at tumugtog ng instrumento. Siya rin ay nagpapaalala kay Ibarra na dalawin siya nito upang isama sa paglalagay ng bato. Buod ng Kabanata 29, kinaumagahan. Maagang pumasiyo sa lansangan ng mga banda ng musiko. Nagising mga natutulog, muling narinig ang tunog kampana at mga paputok. Ang mga tao ay nagbihis na ng mga magara at ginamit ang mga hiyas na itinatago nila. Tanging si Pilosopong Tasio lamang ang hindi nagpalit ng bihisan. Pinati siya ng Tenyente Mayor, sumagot ang pilosopo na ang magsaya ay di nangangahulugan ng paggawa ng mga kabaliwan. Ang pagsasaya niya, pagtatapon ng pera at tumatakip sa karaingan ng lahat si Don Filipo at sumang-ayon sa pananaw ni Atino Tasio. Subalit wala siyang magawa sa kagustuhan ng kapitan at ng kura. Punong-puno ng tao ang patio. Ang mga musiko ay walang tigil sa kalilibot. Pinabatak naman mga hermana mayor ang mga tao upang tumikim ng kanilang inihandang pagkain. Dahil sa tanyang na tao, mga Kastila at alkalde ang magsisimba ng araw na yun, si Padre Damaso kaya nagpahiwatig siya na hindi magkapagbibigay ng sermon kinabukasan. Pero hindi siya natatanggi sapagkat sinabi ng mga kasama niyang pari na wala siyang ibang nakakaalam at nakapag-aral sa buhay ni San Diego kundi tanging siya lamang. Dahil dito, siya ay ginagamot ng babaeng nangangasiwa sa kumbento. Siya ay pinahiram ng langis sa leeg at dibdib, binalot ito ng pranela at hinilot. Pagkaraan ay nag-almusal si Padre Damaso ng ilang itlog na binati sa alak. Eksaktong alas 8 ng umaga nang simula ang presisyon. Ito ay dinaanan sa ilalim ng tolda at inilawan ng matatandang dalaga na kausap sa kapatiran ni San Francisco. Naiiba ang prosesyon kaya nagdaang araw sapagkat ang mga nagsisilaw ay nakakaabitong gingon. Sa suot na abito ay kaagad na makikilala ang mayayaman at mahihirap. Natatangi ang karo ni San Diego na sinusundan ng kanyang Francisco at ang Birheng de la Paz. Maayos ang prosesyon. Ang tanging nagbago lamang ay si Padre Salvi ang nasa ilalim ng palyo sa halip na si Padre Sibila. Ang prosesyon ay sinasabayan ng mga patputok ng kwitis, awitin at tugtuging pangsimbahan. Huminto ang karong sinusundan sa palyo sa tapat ng bahay ni na Kapitan Tiago. Nakadalaw sa bintana ang alkalde, si Kapitan Tiago, si Maria
si Ibarra at ilan pang Kastila. Si Padre Salvi ay hindi bumati sa mga kakilala. Ito ay nagtaas lamang ng ulo mula sa kanyang matuwid na pagkakatayo. Ito ang key points ng Kabanata 29. Masayang-masayang San Diego sa kapistahan umaga pa lang. Nakabihis ng magara ang mga taong papuntang simbahan. Ang lahat ay masaya maliban kay Piloso Potasio. Pinayuhan ni Piloso Potasio si Don Filipo na magbitiw sa tungkulin. Si Padre Salvi ang magmimisa mayor na sa loob ng simbahan mga kilalang tao, inilabas na ang prosesyon. Ang pagsasaya ay di nangangahulugan ng paggawa ng kabaliwan. Ito ang mga aral sa Kabanata 29. Hindi masamang kahit minsan ay magsaya kahit pa nga marami tayong pinagdadaan ng problema ayon kay Don Filipo, kung marami po tayong dapat iluha, hindi po kayang makabubuting ngumiti muna tayo at ay magpakaligaya. Iyan ay nabanggit niya kay Piloso Potasio nang makita niyang bukod tangi itong hindi nakabihis ng maganda noong araw ng piyesta. Samantalang lahat ay naggagandahan ang bihis at forma noong panahon ng mga Kastila. Pinapakita nito na sa kabila ng mga paghihirap at pang-aaping dinadanas ng mga Pilipino, pag may mga ganitong okasyon ay dagli nilang nalilimutan ang lahat, kahit papaano ay nililibang sila at nakakaramdam ng saya. Ang pagsalubong ng kapistahan ay magarbo at ayon kay Piloso Potasio, hindi daw dapat magpakahangal kung gusto lamang nating magpakaligaya. Nakakalungkot isipin na napakaraming nagdaralita, subalit higit na marami ang nagtatapon lamang ng pera dahil gusto ng mga Pilipino na nagling malimutan ang kanilang mga problema. Kung araw ng fiesta ay gumagastos talaga sila ng malaki. Hindi sila iniisip ang kinabukasan, kung ano ang nangyayari. Ganun din ang mga nasa pamahalaan, sobrang garbo ang pagsalubong nila ng kanilang kapistahan, sapagkat nais nilang magpasikat sa ibang karatig bayan, pero sa totoo lamang ay sila lang ang napapaboran sapagkat ang kanila namang nasasakupan ay dumaranas ng kahirapan sa lahat ng bagay. Ito ang mga tauhan sa Kabanata 29, Piloso Potasio, Don Filipo, Padre Damaso, Padre Salvi. Si Piloso Potasio, siya ay kilala na dating Don Anastasio. Ayon sa kanya, ang pagsasaya ay pagtatapon ng pera at tumatakip sa karaingan ng lahat. Siya lamang ang hindi nakagayak sa okasyon. Don Filipo, siya ay isang teniente mayor na mahilig magbasa ng Latin. Kaibigan siya ni Piloso Potasio at sumasangayon siya sa mga pananaw at kaisipan nito, ngunit wala siyang magagawa sa kagustuhan ng mga kapitan at mga prele. Padre Damaso, sa Kabanata 21, siya ay nagpahiwatig na may sakit upang mabigyan siya ng pansin sa lahat ng dumalo kabilang mga matataas na tao sa lipunan. Padre Salvi, sa Kabanata 29, siya ang nasa ilalim ng palyo sa prosesyon sa halip na si Padre Sibila gaya ng dati. Nabanggit din ang mga ibang karakter na si Padre Sibila, Kapitan Tiago, Maria Clara at Ibarra. Kabanata 30, sa loob ng simbahan. Punong-puno ng tao ang simbahan. Bawat isa ay gustong makasausaw sa agwa bendita. Halos hindi na humihinga ang mga tao sa loob ng simbahan. Ang sermon ay binayaran ng 250 pesos, ikatlong bahagi ng ibinayad sa komedya na magtatanghal sa loob ng 3 gabi. Naniniwala ang mga tao na kahit na mahal ang bayad sa komedya, ang manonood dito ay mahulog sa impyerno ang kaluluwa. Ang mga nakakinig naman sa sermon ay tuloy-tuloy sa langit. Habang hinihintay ang alkalde, walang tigil na pagpapaypay ng abaniko, sombrero at panyo mga tao. Nagsisigawan at nagiiyakan naman mga bata, ang mga inaantok sa may tabi ng kumpisalan. Ilang saglit lang dumating ang alkalde kasama ang kanyang mga tauhan. Ang suot niya ay napapalumutian ng banda ni Carlos III at ng 5 medalya sa dibdib. Inakala ng ilang tao na ang alkalde ay isang sibil na nagsuot komedyante. Sinimulan ang pagmimisa ni Padre Damaso. Humandang makinig ang lahat. Ang pari ay pinangungunahan ng 2 sakristan
sinusundan ng preleng may hawak na kwaderno. Pumanhik sa pulpito si Padre Damaso at Padre Sibila, pero tanging palibak ang inukol niya kay Padre Martin. Nang ibig sabihin ay higit na magaling ang pagsesermon niya kaysa kahapon. Binalingan ni Padre Damaso ang kasamang prele at pinabuksan ang kwaderno upang kumuha ng tala. Ito ang mga key points sa Kabanata 30 sa simbahan. Maraming tao sa loob ng simbahan, nagsisiksikan, naghahagawan ang mga tao sa agwa bendita. Si Padre Damaso ang magsasermon na binayaran ng 250 pesos. Ang alkalde ay nahuling dumating. Kanser ng lipunan, Filipino time, maling paniniwala sa relihiyon. Ito ang aral sa Kabanata 30 sa simbahan. Igalang natin ang simbahan. Kung nasa loob tayo ng simbahan, iwasan na ang pagkukwentohan, iwasan ang pagpuna sa mga taong nasa paligid. I-focus ang iyong attention at sarili sa pagdarasal. Dahil mababasa sa kabanatang ito, may mga tao, bago magsimula ang misa ay may ingay ang mga tao, may mga sanggol na naghihiyakan at mga karamihan ay nagbubulungan tungkol sa mga taong nakikita nila sa kanilang paligid. Ang isa pang aral na makukuha dito ay hindi mahalaga kung gaano kagara ang suot mo sa pagdalo sa misa. Ang mahalaga ay tunay na hangad mo sa pagpasok sa simbahan. Iyon ay makipagpalit sa Panginoon at makinig sa kanyang mga aral. Walang basihan kung gaano man kagara ang iyong kasuotan dahil ang tinitingnan ng Panginoon ay linis ng kalooban ng isang tao. Pagtularan ang alkalde sa kabanatang ito na dumating sa simbahan na mayroong napakagarang kasuotan at napapalibutan ng isang rekwang tauhan. Dumating siya ng ganon upang mapansin at pag-usapan ang magpahanga. Wala sa kanyang loob ang tunay na diwa ng misang iyon. Iwasan natin ang yabangan at paggalingan bilang isang tao, lalo na kung ikaw ay kilala sa lipunan o may katungkulan, maging magandang halimbawa ka sa iba. Dahil sa kabanatang ito ay puro pasaringan at pagmamalaki sa sarili ang nasa isip, lalo na ang mga pari na magbimisa na nagpapagalingan at sobrang matataas ng tingin sa kanilang mga sarili. Ito ang mga tauhan: Maria Clara, Crisostom Ibarra, Padre Damaso, Kapitan Tiago, Piloso Potasio, Padre Salvi, Alcalde, Tia Puti, Padre Martin, dalawang kasakristan. Kay Maria Clara, ang babaeng nakapwesto na malapit sa altar, nakaluhod siya habang taimtim na nagdarasal. Tiniyak din ng mga sakrista na komportableng lugar ang kinaupo ng tanging anak na ni Don Santiago. Crisostom Ibarra, sa isang sulok ng simbahan ay tatanaw-tanaw lang si Ibarra kay Maria Clara at nang masulyapan siya ni Padre Damaso na pangisito sa paywika ng mamamaya ka sa akin pagbabanta na titirahin niya ang kanyang sermon si Ibarra. Padre Damaso ang kura na magsesermon sa misang iyon na dinaluhan ng libo-libong mga tao. Bago siyang umakyat sa pulpit, muli siyang sumulyap sa libo-libong tao at natanaw niya kagad si Ibarra at parang sinabi niya na mapaghamong sulyap na humanda ka. Kapitan Tiago, ang ama ni Maria Clara, bihis na nakaupo sa mahabang silya ng reserbado sa nirerespetong mga panauhin. Ang ilang mga hindi nakakakilala kay Kapitan Tiago kay mag-aakalang siya isa siyang alkalde na dapat katakutang lapitan. Piloso Potasio, ang galit na nagkomentaryo sa mga bulong-bulungan tungkol sa may gaganapin. Padre Salvi, ang isa sa paring makakatulong ni Padre Damaso sa misa, nagniningning ng mga mata ni Padre Salvi ng masulyapan ang dalawang paring Agustino na makakatulong niya sa misa. Mapapansing lalong napakatuwid ng pagkakatindig ng ang pari na parabang pinagmamalaki sa lahat na ito ako, Franciscano, sundin ninyo. Alkalde, dumating sa simbahan na kasama ang isang rekwang mga tauhan. Siya ay mayroong napakagarang kasuotan. Nagdedekorasyonan ito ng nagkikislapang banda ni Haring Carlos III. 4 na medalyang nagkikinangan sa ganda ng kanyang kasuotan ay hindi siya halos nakilala ng masa. Tia Puti, ang isang matandang babae na dumalo sa misa na hila-hila ang 6 na taong gulang na apo
Habang kinukurot at pinagsasabihan ng makitang hikab-hikab at inaantok, ayon sa kanya, hindi mapupunta sa langit ang kaluluwa mo, bata. Padre Martin, ang isa sa mga sinulyapan ni Padre Damaso bago umakyat sa pulpit, na parang sinasabing ganito ang pagsasermon. Dalawang sakristan. Ang kasunod ni Padre Damaso sa paglalakad, na dumaan ito sa gitna ng mga tao bago magsimula ang misa.